Good morning pa rin. Welcome na po sa ating MCPH collection. So, isi-share ko lang sa inyo sa isang video ko kasi nag-upload tayo kanina ng video about dun sa aking karanasan or na-experience last November during Pepito Typhoon. So, ngayon naman, ang tatalakayin natin na video ay itong salitang Batares. So, alam niyo po ba yung salitang Batares ay kumirot sa puso ko kanina habang nagbibideo po ako ng aking isi-share sa inyo na magiging topic natin doon ay kung paano po yung piso ay pahalagahan natin. So, ngayong video naman na ito, ang point of view naman natin sa video na ito ay yung salitang Batares. Doon sa salitang Batares, kanina, nagkameron ng kirot sa puso ko. So, anong nangyari? Napaiyak ako. Pasensya na po kayo kanina kasi sobrang masakit sa puso. Sobrang nasaktan po ako doon sa salita na Batares na yon ng isang classmate ko na sinabi niya sa akin na hindi na daw uso yung Batares sa Aurora. So, yung Batares kasi na salita ay salita po yan ng Central Luzon na ang ibig sabihin ay pakikipagbayanihan sa iyong kapwa-tao. So, ganito po kasi yan. For example po, nagpaani kami. So, doon kasi sa parting La Union kung saan nakapag-asawa yung ate ko, ay mayroon dati kaming inaaning mga tabako. Ganun po yun ha. So, ang nangyari po ganito. Yun po yung salitang Batares ha. For example, ako po, ay nakipagbatares or dito sa kabilang side, nagpaani siya ng tabako. So ako po ay mag-a-attend doon sa nagpaani ng tabako na yon para ako po ay makipagbatares. So sa madalit sabi, ako po ay makikipagbayanihan doon ng isang araw, magtutuhog ako ng tabako at libre naman pagkain yon. So, ang mangyayari nga po ay wala pong bayad kasi nga Batares ang tawag. Sa susunod naman, sa susunod na buwan, kung ako naman yung magpapaani ng tabako, sa akin naman sila pupunta. So, ganun din po. So, yung kapalit ay kawang gawa mo rin. So, sa madalit salita, sa madaling sabi, yung Batares na iyon, hindi ka magsisingil ng upa. So, hindi ka magsisingil ng bayad doon sa pinagtrabahuan mo kasi nga ang salita na iyon ay kawang gawa. So, after that na nagkawang gawa ka sa kanya, babayaran niya rin yon ng kawang gawa. So, ganun po yon. So, ang nangyari kanina doon sa video kong nauna, sobrang nasaktan po ako sa puso ko. Kumirot sa puso ko na hindi pala lahat ng natutulungan natin, huwag tayong humingi ng kapalit. At hindi pala lahat ng natulungan natin sa bandang huli ay tutulungan din tayo. Hindi pala ganon. So, napaka-importante pala talaga yung meron tayong pera, ano? Sobrang maimportante po pala. So, ito yung part 2 natin, no? Part 2 po natin. Kasi, kapag wala kang pera, walang gustong tumulong sa'yo. Kahit na marami kang natulungan noong unang panahon, marami kang natulungan. Pero dahil Gen Z na ngayon, hindi na uso daw ang Batares. So, yun nga,
Yun lang yung nakakasakit ng puso kasi nawala po pala yung kahalagahan ng isang bagay na pagdating ng araw na nangailangan yung tao na walang pera at kailangan ng tulong natin, hindi natin matulungan. Kasi nga, dahil wala siyang pera, wala siyang pambayad sa atin, hindi na natin siya pwedeng tulungan. Mali po yun. Mali. Sobrang mali. Sobrang masakit po sa puso. Alam nyo, doon ko napatunayan na sobrang halaga ng piso para sa buhay ng tao. Sobrang halaga ng piso para sa ating lahat. Kaya mainam po talaga na pahalagahan natin yung mga pera na kinikita natin. Eto pa, bakit nagtatrabaho yung mga tao sa abroad? Para saan ba? Para sa pera, 'di ba? Bakit tayo nagninegosyo? Para sa pera. Bakit tayo nakikipagtrabaho? Para sa pera pa rin. Bakit tayo pumupunta sa ibang bansa, nagiging OFW tayo? Para sa pera. Iiwanan natin yung pamilya natin dito sa Pilipinas para sa pera pa rin, di ba? So, napaka-importante ng piso. Kaya po, pahalagahan natin yan. Yun nga lang, wag naman nating iwala. Wag po natin iwala yung pagiging matulungin natin bilang isang Pilipino. Wag po natin iwawala yun na pagka ang isang tao ay nangailangan ng tulong natin, kahit po wala siyang pera na pambayad sa atin, kung kinakailangan naman na tulungan natin, ay tulungan po natin siya. Kasi baka mamaya yun yung paraan ng Diyos kung paano sinusubukan tayo, di ba? Paano? Ito pala yung sign ng Diyos na, di ba, mapupunta ka sa kanya, yung ganon. So baka ito yung paraan ng Diyos. Binigyan tayo ng isang tao na kailangan natin tulungan. Pero anong ginagawa natin? Dahil walang pera yung tao, walang pambayad yung tao, so hindi pala pwedeng tulungan. So hindi ganon. Ibalik po natin, sana wag po tayong maging Gen Z ng, Gen Z na ngayon, pero kailangan po ng tulong ng isang tao. Kailangan po natin siya tulungan. Kasi yung pagkakasabi sa akin ng classmate ko, alam niyo ba? Naku mate, sabi niya, hindi na kasi uso yung yung batares ngayon. Ay siyang tunay naman, pero ito lang nga po ang masasabi ko. Kapag po kailangan ng isang tao ang iyong tulong na hindi papalitan ng walang kapalit na pera, pagkakait mo ba yun? Diba? Huwag po natin ipagkait sa isang tao yun. Kasi, malay mo, yun yung dahilan na bigyan ka ng blessings na umaapaw liglig ng Diyos para maging ang buhay mo naman ay maging talagang maunlad, diba? Hindi, wag natin ipagkait. Yun lang po ang masasabi ko. Kung kaya natin tumulong po tayo. Kasi hindi naman sa pera lang ang pagtulong, alam nyo ba? Ang pagtulong po ay maraming klase. Unang-una sa pera nga. Ang pagtulong, pwede natin siya tulungan sa pinansyal. Pwede natin siya tulungan sa moral. Pwede natin siya tulungan sa spiritual, at pwede natin siya tulungan sa pisikal, di ba? Kung wala po tayong pera, kung wala pong ibabayad sa atin, pwede po natin
itulong yung katawan natin na magtrabaho, magpukpok. Kasi alam mo, sa totoo lang, doon sa hilera ng bahay ng nanay ko, lahat sila walang naging, ang tawag dito, naubos yung bahay nila. Nalimas. As in was out po talaga. Kasi wala pong, yung mga yero nila napunta sa kabilang bakod. Tapos yung mga higaan nila wala na. As in pinaghiwa-hiwalay kasi nga po lightweight materials at the same time ay hindi naman kagandahan ng bahay kasi nga mahirap lamang. Pero sa isang banda, mabuting tao naman po sila. Hindi namang nila kaya mag-provide ng ganong kalaking pera. Lalo na po sa nanay ko, syempre hindi na po niya kayang mag-provide ng ganong kalaking halaga unless na may tutulong po sa kanya. So ako naman po, sa awa po ng Diyos, ay humingi po ako ng tulong ko nga po sa boss ko. Binigyan po tayo ng $300. Tapos nag-post nga po tayo sa social media. Humingi din po tayo ng mga tulong. Sa awa naman ng Diyos ay nagkameron naman. So, nagpapasalamat tayo sa mga taong tumulong dahil mayroon pa rin kahit na papaano, mayroon pa rin old fashion na sinasabi na yung batares na salita ay nasa puso pa rin nila. Sobrang kirot, sobrang kumirot po yung puso ko kanina kaya hindi ko po mapigilan yung pag-iyak ko sa camera kasi naawa ako sa magulang ko. Naawa ako. Although, opo, may business po tayo pero hindi ko po kayang i-provide lahat sa kanila kasi 3 sila doon. Unang-una po yung nanay ko. Pangalawa yung ate ko na sinundan ko. Tapos yung pangalawang panganay namin. So 3 po silang bahay doon. Tapos yung ate ko may mga anak din sila. Ang anak niya na may asawa 2. Tapos yung isang ate ko, ang anak niya na may asawa ay 1 din. May mga trabaho din yun. Pero ang sa akin naman, ang mas focus po ako doon sa nanay ko kasi syempre matanda na po siya, 81 years old. Ang naging ano ko lang doon, nanay ko kasi matulungin yun sobra. Sobrang matulungin siya noong kabataan niya. Yun nga lang, kahit masipag pala ang tao, pag hindi po natin kayang i-manage yung pera natin, hindi po natin, traditional kasi traditional ang naging nangyari sa kanya. So isa po siyang nanghihilot, nagpapaanak, isa siyang nagtatawas din siya, yung mga ganon. Pero magaling po siya maghilot ng mga pilay-pilay, ganon, no? So, naging ano lang siya, naging traditional movement lang yung naging buhay niya. Hindi kamukha nung sa atin ngayon na technology kasi mabilis ang pera. Pero syempre, kahit na may business po ako, hindi ko po kayang i-provide yung sa kanilang 3. So, humingi po ako ng tulong, no? Ang kaya ko lang po i-provide ay yung magulang ko. Syempre, tutulungan ko yung magulang ko. Pero hindi ko tutulungan yung 2. Syempre, masakit naman yun sa puso, di ba? So, ang ginawa ko po, hinati-hati ko yung pera para sa kanilang 3. Pero syempre, mas malaki pa rin yung sa magulang ko. Ngayon, may mga tao pa rin na tumulong pero syempre papalitan namin yon pagka nagkaroon ng pagkakataon, tapos papalitan namin sa tamang panahon pagka nagkameron na po kami ng pera na medyo sobra, hindi yung tama lang. Sabi ko naman sa ate ko, pagka nagkapera ka dyan ay palitan mo
bigyan mo sila ng makaluluwag sa kanilang isipan, sa kanilang puso. So, yun lamang po ang gusto kong i-share sa inyo. Pasensya na po kayo kanina kasi sobrang kumirot sa puso ko yung sabihan niya ako na hindi na daw uso ang Batares. Pero, sabi ko nga, kapag kailangan ng isang tao ng tulong po natin, kahit na wala po siyang pambayad, kahit na wala po siyang pambabayad sa trabaho natin, itulungan po natin. Maging mas unahin po natin yung mabuti kaysa sa isipin natin na paano yung trabaho natin, walang bayad, ganun. So, siguro, ang point of view natin dito sa video natin, yun nga, maging maipon po tayo ng pera para pag bandang huli po ay hindi tayo ganong kawawa na tunay na kapag wala kang pera, titigil sa'yo lahat. So, mas maganda pa rin na meron po tayo kaysa sa wala. Yun. Kaya napaka-importante ng piso. Kaya doon naman po sa mga nanay at tatay na nasa bahay lang, huwag po tayong umasa lang sa mga nagbibigay sa atin. Inganyuhin po natin yung sarili natin na kahit konti kumita tayo. Sabi ko nga sa inyo, yung kung kaya natin magluto ng merienda, kaya natin magluto ng mga almusal, kaya natin magtanim ng gulay, kaya natin magtanim ng mga halaman, ibenta natin, ganon. So, sikapin po natin na magkaroon po tayo ng income. Ang sabi nga nila, ang mayayaman nga, ang source of income, madami. So, tayo pa kaya na mahihirap, dapat marami din po tayong source of income. So, yun lang. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumututok dito sa ating channel. Thank you so much. At sa lahat po ng mga tumulong sa amin. Thank you so much. So, ayun, God bless you all po. And mabuhay po tayo sa ayon po ng mabuhay po tayo na naaayon sa kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Ayun, thank you so much. Hanggang sa susunod na video po. Salamat.